Isang drone, isang trap, walang nakatakas. Sa loob ng ilang segundo, ang pinakaimportanteng mata ng Israel sa South Lebanon ay nahulog sa dilim. At ang sagot ng Israel naramdaman ng buong rehiyon. Sa umaga ng April 24, 2026, isang Israeli surveillance drone ang lumilipad ng tahimik sa gitna ng South Lebanon. Routine patrol, tahimik ang galaw, walang indikasyon ng panganib. Wala itong alam na may naghihintay sa kanya sa ibaba. Ang drone na iyon ay ang Hermes 450, isa sa mga pangunahing surveillance asset ng IDF sa South Lebanon. Libu-libong oras ng intel, libu-libong misyon. Ginagamit ito ng Israel para bantayan ang bawat galaw sa lupa. Sa isang umaga, tapos na lahat, bumagsak ito at lumabas ang footage. Ayon sa mga analyst, hindi ito simpleng swerte para sa Hezbollah. Ang uri ng drone na ito, ang Hermes 450, ay dinisenyo para sa matagal na surveillance operations. Para sa mga eksperto, ang paraan ng pagbagsak nito ay nagpapakita ng isang maingat na planong operasyon ng Hezbollah. Hindi ito aksidente, pinlano. Paano ginawa ng Hezbollah ang trap? Ayon sa Hezbollah mismo, ginamit nila ang isang surface-to-air missile. Kinumpirma rin ito ng Israeli military. Ayon sa mga analyst, posibleng pinaakit ang drone sa isang specific corridor kung saan naghihintay na sila. Isang corridor, isang missile, isang drone ang bumagsak. At para ipakita ang kanilang tagumpay, lumabas ang footage na sinasabing nagpapakita ng pagbagsak ng drone. Sa video, makikita mo ang drone na lumilipad ng normal. Pagkatapos, isang flash. Tapos wala na. Para sa IDF, ito ay higit pa sa pagkawala ng isang drone. Isa itong pampublikong kahihiyan. Pero ang mas malaking problema para sa IDF, hindi lang pride ang nawala nila. Ang Hermes 450 ay responsable sa surveillance ng isang buong sektor. Ngayong wala na ito, may blind spot ang Israel sa South Lebanon. Ayon sa mga analyst, ito ang tunay na layunin ng Hezbollah. Hindi drone ang target nila, ang mata ng Israel ang target. Para maintindihan kung gaano kalaki ang pagkalugi ng Israel, tingnan natin ang ibang digmaan. Sa Ukraine, ang pagkawala ng surveillance drone ay kadalasang nagbubunga ng artillery strikes sa loob ng ilang oras. Sa Gaza, ginamit ng Israel ang Hermes 450 para i-track ang tunnel networks. Ngayong wala ito sa South Lebanon, ayon sa mga analyst, bulag ang Israel sa isang kritikal na sektor. At nang malaman ng IDF na bulag na sila sa sektong iyon, ang sagot ay dumating ng mabilis. Sa nayon ng Tulin sa South Lebanon, ang Israeli precision airstrike ay tumama sa isang residential structure. 2 ang nawalan ng buhay, agad, sa isang umaga. Para sa mga analyst, malinaw ang mensahe. Kahit may limitasyon sa surveillance, kaya pa rin nilang tumugon. Ngunit ang Tulin ay simula pa lang. Sa loob ng 24 hours, ang Israel ay naglunsad ng sunod-sunod na retaliatory strikes sa buong South Lebanon. Yater, Kafra, Khirbet Selem. Ayon sa mga ulat, at least 8 ang naiulat na nawalan ng buhay sa magkahiwalay na insidente sa South Lebanon sa loob ng isang araw. At habang nag-fire ang Israel at Hezbollah, may isang balita na dumating mula sa UNIFIL headquarters. Isa pang Indonesian peacekeeper ang pumanaw mula sa sugat na natanggap noong March 29, 2026 sa isang insidente kung saan tinamaan ng kanilang posisyon. Ayon sa mga ulat, sangkot ang isang Israeli tank shell sa insidenteng iyon. Isa pang sundalo ng Indonesia ang nawalan ng buhay. Napadpad siya sa Lebanon para magbantay ng kapayapaan. Ngunit nasangkot siya sa isang digmaang hindi nila sinimulan. Hindi ito bago. Hindi ito ang una.
marami ng UNIFIL peacekeepers ang nasugatan at nawalan ng buhay sa Lebanon. Ang Indonesia ay opisyal ng nanawagan ng isang thorough UN investigation at ang kanilang mensahe ay malinaw at matindi. Isipin ninyo ang sitwasyon. Noong April 23, 2026, si President Trump ay nag-announce ng 3-week ceasefire extension sa Lebanon, kasama ang Israel at Lebanon sa White House para pirmahan. At sa loob ng wala pang 24 hours, at least 8 ang naiulat na nawalan ng buhay. Isa pang Indonesian peacekeeper ang pumanaw. Iyan ang halaga ng ceasefire extension na ito. Bakit mabilis na gumuguho ang ceasefire sa Lebanon? Ayon sa mga analyst, ang sagot ay nasa istruktura mismo ng kasunduan. Walang third-party enforcement na may armas sa lupa. Ang UNIFIL ay observer lamang. Hindi sila maaaring gumamit ng force para pigilan ang mga insidente at kapag nagsimula ang isang panig, ang kabilang panig ay agad na sumasagot. Ito ay isang cycle ng retaliation, walang referee. Pero may mas malalalim na nangyayari sa South Lebanon na hindi nakikita sa simpleng headline. Ayon sa mga analyst, habang may ceasefire sa papel, ang IDF ay patuloy na gumagalaw sa lupa. Ang tinatawag na yellow line, ang truce boundary, ay dahan-dahang inililipat ng Israel papunta sa loob ng Lebanon. Ang estratehiya ay tinatawag ng mga analyst na creeping buffer. Sa pamamagitan ng mga airstrike tulad ng Tulin at ng evacuation order sa Deir Ams, sinisigurado ng Israel na walang Hezbollah launch site ang mananatili sa loob ng 5 hanggang 10 kilometers mula sa kanilang border. Gumagawa sila ng isang sterile zone gamit ang ceasefire bilang takip. Para sa Hezbollah, ito ay isang direktang paglabag sa kasunduan. Para sa Israel, ito ay active defense lamang. At iyon ang problema. Dalawang magkaibang interpretasyon ng iisang ceasefire. Habang nagtatalo sila sa kahulugan, ang mga tao sa South Lebanon ay nasa gitna ng dalawang apoy. 3 bagay ang sinisigurado ng mga analyst na panoorin sa susunod na araw. Una, kung mag-retaliate ang Hezbollah para sa Tulin strikes. Pangalawa, kung ang Indonesia at UNIFIL ay mag-escalate ng UN pressure sa Israel. At pangatlo, kung hanggang saan ililipat ng Israel ang yellow line bago opisyal na masira ang ceasefire extension ni Trump. Ang tanong ng mga analyst ngayon, kung mauulit ng Hezbollah ang ganitong operasyon, ano ang susunod na gagawin ng Israel? Ayon sa kanilang track record, ang sagot ay mas malalim na ground operation. Hindi lang airstrike, hindi lang evacuation order, kundi posibleng full advance ng IDF troops papunta sa mas malalim na bahagi ng South Lebanon. Isang drone ang bumagsak ngayong umaga. At least 8 ang nawalan ng buhay bago matapos ang araw. Isa pang Indonesian peacekeeper ang pumanaw at ang yellow line ng Israel ay gumagalaw pa rin. Ang ceasefire extension, 3 linggo ang sinabi nila. Ayon sa mga analyst, baka hindi pa maabot ang 3 araw. Mag-like at mag-subscribe at panoorin ang mga video na nasa screen ngayon.